beloved Boss Mike Cervera. Nasa likod niya lahat ang mga kandidato. Oh, pakinggan ninyo ho, mga kababayan. Nako. Pakinggan nyo naman ho ang opinion ni Panelo. Pasok, Panelo. Ah. Ano sabi ni Inday Sara? Ah. Nasa likod niya lahat ang mga kandidato ha. Hindi po ako mag-i-endorse ng kandidato. O, kita nyo, mga kababayan? Si Panelo mismo eh. Ako nga, narinig ko yun eh. Di ba? Na ano, mga kababayan? Na hindi mag-i-endorso si Sara Duterte ng kandidato. Pero bakit ngayon inendorso? Yung panggaling doon sa nilawayan ng kalaban mo. Diba, mga kababayan, pagkaisipin nyo kung gaano kahina ang ulo ni Sara Duterte. Ang hina talaga, mga kababayan, maniwala kayo. Nahihirapan na nga silang ipaliwanag. Nahihirapan na silang depensahan si Sara sa pagkaka-endorso niya dito sa dalawa na sino? Villar at Amy. Hirap na hirap ho yung mga DDS dito. Oh, kita nyo? Bakit ho? Kahit ho sila nahihinaan na ho kay Sara eh. Gusto na ho ng mga DDS maniwala sa atin na ano, mahina talaga ang kokote ni Sara Duterte. Oh, di ba? Oh, eto na. Pasok. Ano sabi ni Inday Sara? Nasa likod niya lahat ang mga kandidato ha. Hindi po ako mag-i-endorse ng kandidato. Hindi porket Duterte ang kandidato, sabi niya, bobotohan nyo. Pag-aralan nyo, tingnan nyo ang record niya, ano bang programa niya. Madalit sabi, nagbigay siya ng standard. Ngayon, sa madalit sabi daw, nagbigay ng standard si Sara. Sabi ko nga sa inyo, ultimong kasama sa PDP, yung kandidato nila, hindi niya inendorso. Eto ngayon mga kababayan, ang tanong nga, bakit inendorso ni Sara itong si Amy at si Camille Villar? Diba? Kaya nagulat ang mga DDS dyan. Hindi na nila ho maipaliwanag kung anong katwiran pa yung gagawin nila mga kababayan. Wala na, Trixie Villa. Natiliw mo, iniyo-tiyo dan? Nilakay mo? Subliam paymat. Di ba? Sa mga Ilocano, medyo kasi, yung aking sasabihin. Natiliw yo? Nga? Yutanda? Natiliw yo? Nga, umuyos-uyos? Tiinangas? Sublian nyo pa'y. Nyamutan? Diba? Sina yung asigod? Kasjay diba? Sina nga sigod? Natiliwyo, yutanda? Natiliwyo, kabayuanda? Natiliwyo, subsubo da jay hotdog na? Natiliwyo, kang kanan da jay tilapia na? Alam nga, mga subyan nyo pa'y mag na apo. May yanos yo. Ngas lala, sup-sup-supin yung may buto na, Nung natiliw yung sumup-sup-sup ni Bagay, mati as lalakas dyan ni Sara. Kinilala. Supan na. Tapos, sublian nyo, tas ungwa-ungwan nyo dyan, paano mo? Ngiwa na. Irwar yung pa'y dila na mo. Pumot. Sa ano nga supan na jay tilapia naman nga Sublian nyo pa Sublian nyo? Kinilala na. Ukis ti sa ba? Ay, imagine nyo imagine nyo lang ang saklap mga kababayan. Tapos binalikan pa ni Sara. Walang yan, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, basta DDS, alam nyo, mga tanga yan. Magtaksil kayo. Oo. Kung kayo mga babaero, lalakero, ganito lang yan, mga kababayan. Jumowa kayo ng mga DDS. Para walang kaso. Oo,
tatanggapin pa rin ho kayo ng mga yun eh. Opo, tatanggapin pa rin ho kayo. Oo, kahit na anong gawin ninyo. Kahit mahuli kayo. Baka ho yung mga ugaling yan, kahit magdala kayo ng iba pang kasama, magdala kayo ng isa pang lalaki, isa pang babae, tabi-tabi kayo sa kama, tanggap nila! Tama mga kababayan, tanggap nila! Oo, ganon, yung mga... Walang iya, tignan nyo naman yung hinahangaan. Si Sara Duterte, di ba? Kaya ho, eto si Panelo, tignan nyo mga kababayan yung sinabi nung nakaraan. Ano sabi ni Inday Sara? Nasa likod niya lahat ang mga kandidato ha. Hindi po ako mag-i-endorse ng kandidato. Kita nyo, nung nasa Hong Kong po sila, nasa likod ho niya yung mga kandidato nila ng PDP laban. Abay, di parang pinagsasampal ho ni Sara itong mga kandidato nila, di ba? Bakit naman parang pinagsasampal? Biruin mo, hindi niya inendorso yung mga kandidato nila, pero si Amy at si Villar inendorso ni Sara. Nagets niyo po ba? Ngayon, anong klaseng mga politiko at mga kandidato ito, mga kababayan? Yan ang sinasabi ko, pag-isipan nyo mga DDS kayo, parang awa nyo na. Oo, magpag-isipan ninyo. Malamang naaawa lang ho kayo. Oo, naaawa lang kayo kay Digong, kaya mag-move on na kayo. Eto mga kababayan, i-play ko lang ho ulit ito. Babalikan natin si Panelo at manunubig lang ako. Pasok! Mga DDS na tanga yan ang mga supporters ni Duterte. Puro paninira, kay Bongbong Marcos lang alam. Sagabal kayo sa pag-unlad ng bansa. Huwag makipagtalo mga isip bata. Puro galit sa puso ang alam nila. Naniniwala sa mga gawang fake news ng kasama nila. Magbago na kayo mga Duterte supporters, para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Di na maibabalik si Duterte na nakakulong. Hayaan na nating harapin ang kasalanan niya. Suporta na lang kayo sa Administrasyong Marcos. Mayroon pa kayong mapapala. Kalimutan na ang nakaraan, magsimula ng muli. Sama-sama tayong babangon Pilipino. Magbago na kayo mga Duterte supporters, para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Di na maibabalik si Duterte na nakakulong. Hayaan na nating harapin ang kasalanan niya. Bagong umaga, bagong pag-asa, sama-sama nating iaangat ang bansa. Huwag magpadala sa galit at put. Pag-ibig at pagkakaisa ang susi sa pag-unlad. Magbago na kayo mga Duterte supporters, para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Di na maibabalik si Duterte na nakakulong. Hayaan na nating harapin ang kasalanan niya. Bagong Pilipinas, sama-sama tayong babangon.
Pilipinas, puno ng pag-asa at pangarap. Yun, oh. Galing, ano? Oh, ito na, balikan natin si Panelo sa pinaglalaban niya, mga kababayan. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, magkakampi rito, si Panelo at saka si Banat Bay. Yang grupo na yan. At grupo naman ni Maharlika at ni Roque, yan dalawa na yan naman ang magkakampi. Oh, eto na, mga kababayan, pasok! Nasa likod niya lahat ang mga kandidato ha. Oh, sabi ni Inday Sara, nasa likod niya lahat ang mga kandidato, ha? Hindi po ako mag-i-endorse ng kandidato. Oh, hindi po ako mag-i-endorse ng kandidato, pero i-endorse ko yung mga taksil sa akin na nakita ko kay Bongbong Marcos. Ang hina ng ulo, no? Mga kababayan, kasi ang hilig ni Sara magsalita ng tapos kakainin din niya. Di po ba, mga kababayan? Hindi porket Duterte ang kandidato, sabi niya, bobotohan nyo. Pag-aralan nyo, tingnan nyo ang record niya, ano bang programa niya. Madalit sabi, nagbigay siya ng standard. Nagbigay pa ng standard daw, mga kababayan. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang standard lang ho ni Sara ay sino? Si Camille Villar at si Amy Marcos. Opo, kawawa naman yung kandidato ng PDP, ano? Ay, biruin ninyo, sabi ko nga kanina, mga kababayan, buti pa yung dalawa, si Amy at saka si Camille Villar, inendorso ni Sara. Pero yung mga kandidato mismo ng PDP, padapa, mga kababayan, nga! Hindi ho na-endorso ni Sara. Sara, kawawa naman yung mga pinagkukuhan yung kandidato. Kung ako ho, yung senador nila, mga kababayan na kinuha, kahit kita nyo naman, pinagsabihan ng parang mga pinag-deliver lang na suka, iwan ko yan, mga kababayan. Maniwala kayo. Iiwan ko ang PDP. Opo, syokdulan na lang na umatras na lang ako sa pagkakandidato. Kaysa ho, ganyan, yung aking nasamahan. Biruin mo kami kandidato mo, pero hindi mo maikampanya, iba pa yung kinampanya mo tinindorso. Mga DDS, pag-isipan nyo yan. Pag-isipan nyo maigi yan ba? Kasi kapag hindi nyo pa naisip yan, mga kababayan, pag di nyo pa naisip yan, mahina talaga ulo nyo. Totoo! Di po ba, mga kababayan? Totoo po! Di ba? Baka naman ho, narinig na ho tayo ni Sara Duterte, baka naman bukas, i-endorso nyo na. Sara, dahil utu-utu ka naman, baka naman pwede, i-endorso mo na yung mga taga-PDP para wala silang masabi. Pag-isipan mo, ha? Baka naman ho, gumawa na ho ng isang ad. Ad si Sara Duterte. Ano po? Nai-endorso niya na lahat. Kasama na ho si Villar at si Amy. Di ba, mga kababayan? Ganun. Ay, nako. Ang tatanga. Tuloy. Kaya ako, di ba, ako, ganun din ang sinasabi ko. Pero siya, mas matindi nga dahil kung siya na mismo o sino mang gamit ang Duterte, huwag. Pag-aralan niyo kasi ayaw natin yung mga nakaupo. Matindi daw. Alam nyo, ito si Panelo, matindi talaga rin ito, no? Matindi gumawa ng ng pangangatwiran kahit na pilipit na yung pangangatwiran. Gusto niya pang ituwid eto na nga Panelo. Ano na nangyari? Bakit yung sinasabi niyong hindi mag-endorso, nag-endorso? Pero ang tanong, bakit hindi yung kaalyado? Kung hindi galing doon sa kabila, galing doon kay Pangulong Bongbong Marcos na alyansa. Wala na, mga kababayan. Tuloy. Ayaw natin yung mga gustong bumalik dahil sa mga record nila. Hindi natin iboboto. Iboboto natin yung mga bago. Yung pala, mga record nila, ganun din. Mas masahol pa. So, parang sinasabi, mga kababayan, putik na yan kumuha ang PDP ng mga kandidato na masasahol pa raw. Baka daw masasahol pa raw yung mga record. Agoy!
Sumali talaga. Pumipili pala itong partido ng PDP ng mga may record. Agoy, nako, eto na. May naamoy na ako. Laglagan na ite. Nilalaglag na ho ni Panelo yung iba nilang kandidato. Ay, nako, pakinggan nyo mga kababayan ha. Nilalaglag ho ni Panelo. Nako, Diyos ko po. Hindi natin iboboto. Gamit ang Duterte, huwag. Pag-aralan niyo kasi Ano sabi mo? sinasabi ko, pero siya mas matindi nga dahil kung siya na mismo o sino mag gamit ang Duterte, huwag. Pag-aralan niyo kasi Ibig sabihin, kahit daw gamit ang mga Duterte ng kandidato nila, pag-aralan yung maigi. So, ibig sabihin, mga kababayan, sila mismo walang tiwala sa mga kandidato nila. Tama po ba? Mismong mga kampo ng DDS, walang tiwala sa mga kandidato nila. Ay, nako. Eto na. ayaw natin yung mga nakaupo. Ayaw natin yung mga gustong bumalik dahil sa mga record nila. Hindi natin iboboto. Iboboto natin yung mga bago. Yung pala, mga record nila, ganun din. Naku, mga kababayan! Laglagan to, mga kababayan. Nilaglag na ni Panelo yung mga kandidato nila, Nilaglag na ho. Ano sabi ni Panelo? Ayaw niyo yung mga gustong bumalik na kandidato dahil ayaw niyo yung mga ginawa, ayaw niyo yung record. Tapos ayaw etong mga bago iboboto ninyo. Di ba puro bago ho yung kandidato nila? Itong mga bago iboboto nyo. Mas masahol pa yung mga record. Nako! Laglagan, mga kababayan, kawawa naman yung kandidato ng PDP. Nilalaglag na ho kayo ni Panelo. Kung ako naman, mga kababayan, talagang iwan ko talaga yan. Oo, iiwan ko ho. Maniwala kayo. Mas masahol pa. Bakit natin iboboto? Bakit nga naman daw ninyo iboboto kung mas masahol pa yung mga bago na kandidato nila? Grabe, no? Grabe. Daglagan to the max. Kaya kailangan maging matalino tayo. You cannot go beyond na tatanggalin mo yung mapanuring mata natin. Teka. Kaya sabi ni Panelo, kailangan maging matalino tayo. Kayo unang pumili sa mga kandidato nyo Tapos ipapasa nyo sa mga boboto. Mga kababayan, isipin nyo maigi. Sabi ni Panelo, kailangan maging matalino tayo. Saan? Sa pagboto, pagpili ng kandidato. Di ba kayo pumiling una? Saan? Sa mga kandidato nyo? Bakit nyo pinili pala yung mga yan? Kung hindi pala kayo sigurado at meron kayong pagdududa sa mga kandidato nyo. Tapos ngayon, ipapasa nyo sa mga botante nyo na pag-isipan nyo yung mga iboboto nyo. Putik, mga kababayan. Sino ho ba? Sino ho ba ang may mga bagong kandidato? Sino? Hindi ba ang mga PDP, ang kampo ni Duterte, ang maraming bago, ang alin? Ang kandidato? Ngayon, binilalaglag ni Panelo. Nako. Ang hirap talagang kasama ng ng mga DDS, ay naglalaglagan Napakahirap niyan. Laglagan sila naglaglagan. Naglalaglagan ho ang mga ang mga kampo ni Digong. Yan. Maliwanag na ho na napakahirap pong sumama sa mga ganyang klase. Dahil kung ikaw ay nakikita na nila na ikaw ay mahina, wala kang silbi, ilalaglag ka nila. Di ba? Na imbis, mga kababayan, tulungan tulad ng ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Dala-dala lagi ni Pangulo, sinasamahan sa kampanya, ipinagsisigawan niya yung mga kandidato at pinagmamalaki. Yun si Pangulong Bongbong Marcos. Pinagmamalaki lahat ang kandidato. Pero sa mga kampo ng mga Duterte, nilalaglag nila yung mga kandidato nila. Di po ba? Ayan maliwanag na ho yan. Our beloved Boss Mike Cervera.